Tawa ng NBI. Kaya lang, kinausap na ng media, pati ni Senator Cayetano, si Director Matibag, nagdi-deny si Matibag kasi daw may usapan na sila ni Cayetano na hindi sila magsiserve ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Pero ang makaduda, sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay... Again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. May announcement yung ating Pangulong Bongbong Marcos in relation sa nangyari pong kaguluhan sa Senado. Putukan kanina po sa Senado na una ng sinasabi, mga tauhan ng NBI. Kaya lang, kinausap na ng media, pati ni Senator Cayetano, si Director Matibag, nagdi-deny si Matibag kasi daw may usapan na sila ni Cayetano na hindi sila magsiserve ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Pero ang makaduda kung bakit immediately isinisisi sa NBI, yung NBI nasa isang seminar po, 3-day seminar, sa isang hotel dyan sa Maynila. So kaduda-duda itong nangyayari mga kababayan sa Senado, na baka ito ay stage para po bigyan ng pagkakataon na makatakas si Bato de la Rosa at saka yung impeachment case, articles of impeachment mga kababayan na i-transmit na sa Senado. Baka isa siyang plot para hindi po matuloy ang trial. Ginugulo ngayon ang Senado. Lalo't si Amy Marcos, ang mga statement po, makaduda, under siege na niya kami dito sa Senado. So yun mga kababayan na nangyari ngayon. So panoorin muna natin ang naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinabi po ng ating Pangulo, tinawagan si Alan Peter Cayetano, hindi niya galing sa gobyerno ang involved dyan sa putukan na nangyari. So kung ganon, sino? So pakinggan muna natin ang naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun.
Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. So malinaw mga kababayan ng statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin maintindihan kung bakit immediately kanina po sa mga statement ni Cayetano itinuturo agad-agad yung NBI. Kaya nang interview yung mga kababayan si Matibag, pinapuntahan pa nga ni Matibag yung location niya sa isang hotel kay Jan Consulta, isang reporter. Lahat niya kami nandito 3 days na. Wala niya kaming tao, mga kababayan dyan sa Senado. At ayaw nila nga pumunta doon kahit nire-request na pumunta kasi anya napagdududahan na kami. Baka mapahamak naman yung aming mga tao. Pero hindi natin maintindihan kung bakit makikita mo sa mga statements ng kampo ng mga DDS senators, immediately ang itinuturo po NBI. Kahit po si Atty. Torion, si Amy Marcos, at saka si Cayetano, immediately ang itinuturo, pati si Pia Cayetano, ang itinuturo po NBI. Paano nila nalaman? Ito yung mga naunang statement ni Cayetano, mga kababayan. Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami Parang dito. may drama talaga Sabi niya, po. hindi kami makalaban, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ba masasabi mo sa akin? Pinuputukan kami, sasabihin mo sa amin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, Pinuputukan
I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Ito, pakinggan ninyo si Amy Marcos kung paano magdrama. Ayan o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit Nakita kami ninyo? pinagbabaril dito sa labas habang Dadakipin daw silang kaya lahat. pang nagko-COVID? Bakit naman gano'n ang statement niya na dadakipin silang lahat? Kung baga may dadakipin, si Bato man lang. Laging may pasobra po si Amy Marcos. Kaya nakakaduda ang drama. Ito yung live stream ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato. Sinasabi dito na NBI. Ayan, may flashlight pa niya. Binabanggit niya NBI. May NBI niya, oh. Madilim po. Minimension niya NBI. Si Atty. Torion, live yan. So makaduda mga kababayan na immediately ina-accuse yung NBI. Sabi ni Director Matibag, lahat niya kami nandito sa hotel. May seminar kami dito, buong Pilipinas. 3-day seminar. Wala kami anyang ahinti dyan. So anyway, mga kababayan, tingnan natin yung mga developments ng dramang ito. Malamang tama yung sabi ng ating Pangulo na this could be an attempt to destabilize the Marcos administration at yung Senado kasi trinasmit na po yung impeachment complaint, yung articles of impeachment trinasmit na kanina. So baka ito, mga kababayan, parte ng destabilization para hindi matuloy yung trial, impeachment trial, at saka mabigyan ng pagkakataon na magkatakas si Bato kasi may warrant of arrest mula sa ICC. So, abangan na lang natin po yung mga developments. Match framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.